Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang ipinumumulat po sa atin ng Ebanghelyo sa araw na ito, na ang bawat alagad ay may kahinaan, ngunit pinagtitiwalaan pa rin sa isang malaking tungkulin. Alam ng Diyos na si San Pedro ay may pagkiling sa kanyang sariling pananaw, ngunit taliwas ito sa kagustuhan at kalooban ni Hesukristo. Dahil ang sinasabi niya sa kanyang mga alagad na siya ay magtitiis, magsasakripisyo, mag-aalay ng buhay, at muling mabubuhay sa ikatlong araw. Namatay ang ating Panginoong Hesus sa dalawa lamang bagay, pag-ibig sa Diyos at dahil sa ating pagkakasala. Ano po ang gusto niyang ipabatid pa kay San Pedro at ipinababatid din sa ating lahat ngayon? Kung gusto mong pumunta sa ibang lugar o daan, nasa sayo yun. Pero hindi mo ako pwedeng turuan kung saang landas ako pupunta. Uulitin ko po, ito ang mensahe ng ating Panginoong Hesukristo. Kung anong gusto mong daan, pwede mong puntahan. Pero hindi natin pwedeng diktahan ang Panginoon kung ano ang gusto niya para sa ating buhay. Lalong-lalo na sa mismong daraanan niyang sakripisyo at kamatayan. Alam niyo po, merong kumakalat sa Facebook ngayon na viral video. Meron ng 3.5 million views at napakaganda po ng istorya. Nire-recommenda ko po na panoorin ninyo at relatable naman sa gospel ngayon. Alam niyo po kung bakit? Sapagkat ito ay tungkol sa pagsusuko ng sarili. Merong isang spoiled brat na babae na nantrip sa isang pulubi na kung pagdinilayan, siya ay kumakatawan sa Diyos. At noong pinagtitripan na niya itong pulubi na ito, sabi niya, bigyan mo ko ng barya at bibigyan kita ng $100. Nung binigyan na siya ng pulubi ng coin, ang ginawa niya sa $100, pinunit niya. At nagbato siya ng coin sa wishing well. At sabi niya, sana makakuha ko ng kotse. At pagbalik niya sa kanyang bahay, nagulat siya. Meron ng kotse sa kanilang bahay. Ngunit, pagkakita sa kanya ng kanyang ama, hindi na siya kilala. Naging pulubi na rin siya. At kakahanap niya ng kanyang ama at kakakulit niya sa kanyang ama, itinaboy siya. Itinaboy siya ng kanyang ama. Dahil bumalik siya doon sa pulubi. Sabi niya, anong ginawa mo sa akin? Sabi niya, hindi ako ang gumawa sa iyo niyan. Ikaw mismo ang gumawa sa iyo niyan. In short, ang requirement sa kanya ng pulubi ay ibalik mo sa akin yung $100 ko. Eh hindi na nga niya maibalik kasi pinunit na nga niya, di ba? Nung hinanap-hanap na niya kasi wala na siyang pag-asa, nakita niya yung kalahati nandoon sa table, sa upuan, parang ganyan. Ganyan na ganyan. Kay Tita Salve. Nakita niya yung
kalahati ng $100. Tapos may lumapit sa kanya na babae, hawak-hawak yung kalahati. Ang sabi ng babae, nawawala yung kalahati ng $100 ko. Kukunin ko. Kailangan ko pampahospital ng anak kong malapit ng mamatay. Pero nagdalawang isip siya kung ibabalik niya o ibibigay niya doon sa may sakit yung $100. Kasi kapalit yun ng pagbabalik mayaman niya. Pero naisip niya, nagkaroon siya ng conversion. Ibinigay niya yung $100 doon sa may-ari ng pera, doon sa may anak na may sakit. Tapos bumalik siya doon sa pulubi, niyakap siyang mahigpit. At pagdating doon sa fountain, sabi ng pulubi, tingin ka na sa tubig. Pagkita niya sa sarili niya, bumalik na siya sa dati niyang anyo. Ang pwedeng Bible verse na ma-insert dito, kung sino man hindi makapagdadala ng krus, ay hindi ko po pwedeng maging alagad. At kung sino man ang hindi nag-aalay ng kanyang sarili para sa kanyang kapwa, ay hindi ko rin magiging alagad. Tapos, binigay sa kanya ng tatay niya yung susi ng sasakyan. Katulad nung pagbibigay ng susi kay San Pedro. Pero ano sabi ng babaeng spoiled brat? Hindi ko na tatanggapin yung kotse. Ibibenta natin yan, tapos yung pera, ipamimigay natin sa mga may hirap. Ganyan na ganyan tayong mga Katoliko, mga makasalanan na pinagbabalik loob ng Diyos sa kanyang kawan. Ang simbahan pa rin ay patuloy na uusbong at lalago, hindi dahil sa mga tao, kung hindi sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo.